Sara Duterte? Ano na naman itong kumakalat na balita? Lahat na lang pinarir mo. Tang ina ba naman mga minamahal? Bumuo ng Special Task Force ang PNP para imbestigahan ang pamamaril sa pro-Marcos vlogger na si Mima Alicia. Hindi ako natatakot. Itutuloy namin ang laban na ginusto mo, anak. Mainit na balita, arestado na ang dalawang suspect sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata. Dalawang suspek sa pagpaslang ng pro-BBM vlogger na si Mima Alicia, nadakip na ng pulisya. Mainit pa rin na pinag-uusapan hanggang ngayon ang pagpaslang ng pro-BBM vloggers na si Mima Alicia noong July 17, 2026. Kung matatandaan ay nakilala itong si Mima Alicia dahil sa kanyang walang respeto at bastos na atake sa pag-vlog na ang tinitira ay ang mga DDS supporters na pati na rin ang VP Presidente na si Sara Duterte ay hindi rin nakaligtas sa kanyang matulis na dila at matalim na pananalita. Ina mo talaga, Sara Duterte. Ano na naman itong kumakalat na balita? Lahat na lang pinarir mo. Tang ina ba naman mga minamahal? Imagine nai-issue ka na sa pagnanakaw. Kaya ka nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagancho, pagta-travel, gamit ang pondo ng bayan. Mayroon ka pang tinatawag na tukhang-tukhang. Ngayon, ano itong kumakalat na issue? Kaya ka pala pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka ng bata? Uy, ang tanong ko, sino yung kabembangan mo kung totoo man tong putang inang balitang kumakalat na to? And totoo nga naman yung sinasabi, di ba? Na katawan mo, pipiliin mo kung ano yung gusto mo. Pero ito yung ito yung napakagagong ginawa mo. Ginawa mo yan. Oo. Sinarapan ninyo yung mga gabi ng lagim. Tapos nung may nabuo na, anong kasalanan ng sanggol para ipa-abort mo? Tingnan nyo naman yan, oh. Kung totoo man. Kung totoo. Kaya ka mayat maya pumupunta ng ibang bansa kasi nagpalaglag ka. Eto, gusto namin tong malaman. Totoo ba tong kumakalat na balitang to? Kasi ako, ayaw manira. Hindi ka naman sumasagot sa impeachment. Meaning, totoo ba yon? Silent means yes? Ngayon, gusto namin marinig dito. Totoo ba na nagpalaglag ka ng bata, Sara Duterte? Totoo ba itong balita ng isang vlogger na kaya ka pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka? Sinong lalaki ang tumira sa'yo? Sinong lalaki ang bumembang sa'yo? Utang ina ka talaga? Kinakahiya ka naming mga babae, nakakasuka ka. Mas malala ka pa sa pok-pok. Kung sa bagay, sabi mo nga ikaw yung presidente ng impyerno. Talaga nga namang pinanindigan mo? Ngunit sa hindi inasahan ay dumating ang araw na matapos ang kanyang pag-iingay sa mundo ng social media ay biglang tumahimik ng paslangin ito nitong July 17, 2026 alas 3 ng umaga na kung saan bumuo agad ng Special Task Force ang PNP. Bumuo ng Special Task Force ang PNP para imbestigahan ang pamamaril sa pro-Marcos vlogger na si Mima Alicia. Narito ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong ng Abante. May dalawa ng posibleng suspect na tinitignan ng Northern Police District o NPD kaugnay sa pamamaslang sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang si Mima Alicia. Ayon kay NPD District Director Police Brigadier General Benliner Capili, bumuo na ng Special Investigation Task Force MIMI para imbestigahan ang pamamaslang. Lumitaw sa kanilang pagsusuri sa mga CCTV footage ang dalawang lalaking paulit-ulit na namataan sa paligid ng lugar kung saan naganap ang krimen. Hindi na muna naglabas ng iba pang detalye ang pulisya para hindi maapektuhan ang patuloy na operasyon laban sa mga suspect. Sa ngayon, patuloy pa ring tinutunto ng mga otoridad ang posibleng pinagtataguan ng mga ito. Matatanda ang madaling araw nitong Biyernes nang pasukin ng dalawang armadong lalaki ang bahay ni Lipata at ng kanyang live-in partner sa Tierra Nova Subdivision sa Caloocan City. Tinangkapang tumakas ng biktima pero binaril sa ulo si Lipata ng kanyang ikinamatay. Sugatan naman ang kanyang live-in partner matapos tamaan sa katawan at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Kabilang sa mga tinitignang anggulo ng investigasyon ang pagiging vlogger ni Lipata at ilang posibleng personal na issue.
Sa huling vlog ni Mima Alicia, tinalaki nito ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceeding sa Senado kung saan binanggit nito ang pagkakaroon ng sariling catering sa pagdinig. Habang nakaburol nga si Mima Alicia, ay dumalo ang ilang sekretary ng administrasyon. Isa nga dito sina Claire Castro at Lani Gadon. At syempre hindi rin mawala sa eksena sina Senator Risa Ontiveros, Senator Raffy Tulfo, ex-Senator Antonio Trillanes at mga pro-BBM vloggers na kung saan emosyonal na nagbigay ng pahayag ang ina ni Mima Alicia. Ayoko na. Sorry na lang. Alam mo, ang dami-dami na messages na next daw ako sa'yo. Hindi ako natatakot. Itutuloy namin ang laban na ginusto mo, anak. Masakit sa akin. Hindi ko man siya nanay, pero kilala ako sa social media na mami, bro. Nilapit niya sa akin, mami. May nagkautang sa akin. Tulungan mo akong mapangil. Yun po yung ako. Alam na mahal kayo. Bisaya kasi ako. So, sinasabi niya sa akin, ito yung pangarap ko. Makabili ng ganyan para sa pamilya ko. So, sa lahat, siguro makakarating ko sa lahat na sinasabi niyo. Na ganito ganyan si Alicia, hindi po. Lumalaban siya ng patas. So, ako, bilang sinasabi nila na next ka. Di ako natatakot. Hindi ako natatakot. First day sana nandito ko. Pero marami pong umaaligid sa akin. Then next daw po ako. Next ako kay Alicia. Kung yun man ang iadya ng pagkakataon, so be it. Dahil yung bilang. At ngayong araw nga ay kumpirmado na nahuli na ang dalawang suspek na hanggang ngayon ay hindi pa pinangalanan. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang Mainit na balita, arestado na ang dalawang suspect sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata. Detail tayo sa ulat on the spot ni Maris Umali. Maris? Rafi, ayon kay PNP Officer in Charge Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco, nadakip ang mga suspect dakong 8:20 kaninang umaga sa Barangay Dauma, Balacat, Pampanga matapos ang masusay investigasyon at follow-up operations ng Northern Police District Special Investigation Task Group. Sila ang tinuturing na gunman at ang driver ng getaway motorcycle. Ayon sa PNP, sila rin ang mga nakita nakasakay sa motorsiklo sa mga CCTV at iba pang video na nakuha sa lugar ng insidente at tugma sa pagkakakilanlan na ibinigay ng mga saksi. Isasampalaban sa mga suspect ang mga reklamong murder, paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at paglabag sa Republic Act 9516 kaugnay sa pag-iingat o pagmamay-ari ng mga paputok o explosives. Na-recover sa kanilang dalawang hand grenade, isang caliber 45 pistol at isang 9mm pistol. Pinaniniwalaan, Rafi, ng mga investigador na ang nakumpistang caliber 45 pistol ang siyang ginamit sa pagpatay. Bagamat nadakip na nga ang mga pangunahing suspect, nilinaw ng PNP na hindi pa tapos ang kanilang investigasyon. Ayon kay Police Colonel Co, may impormasyon ng pulisya na posibleng may iba pang taong sangkot sa pagpaplano at pagpapatupad ng krimen. Hindi pa nila isa sa publiko ang mga detalye para hindi raw makompromiso ang kanilang operasyon. Patuloy pa rin sinusuri kung ang motibo sa krimen ay may kinalaman sa politika, personal na alitan o pareho. Ayon sa pulisya, nananatiling bukas ang lahat ng posibleng anggulo sa investigasyon. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify ko sa ating susunod na video. Maraming salamat!